sa inyong lahat. Ngayon po ang buong Santa Iglesia Katolika ay nagdiriwang ng isang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. At ito'y hudyat na ating sinasara na ang telon ng panahon ng Kapaskuhan, bagamat sa ibang lugar. Ang Pasko ay hanggang sa pagdiriwang ng Santo Niño sa darating na linggo. Pero pangkaraniwan po, matapos ang 3 hari, matapos ang pagbibinyag sa Panginoon, ay talagang tapos na yung Pasko. Pero sa ating mga Pilipino, ang Pasko ay, sabi nga, dapat maging araw-araw, sapagkat ang Pasko ay pag-ibig na dapat nating ipadama sa isa't isa habang tayo nabubuhay. Kung kaya sa pagbibinyag sa ating Panginoon, maaari natin isipin, bakit ba siya nagpabinyag pa? Wala naman siyang kasalanan. Noong pong panahon ni Juan Bautista, ang lahat na nagpapabinyag sa kanya sa pamagitan ng tubig at paglusong sa Ilog Jordan ay nangangahulugan na nagnanais sila magsisi at magbalik loob at humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya yung mga publikano, yung mga makasalanan ay pumipila upang makahingi ng tawad. At bago sila humingi ng tawad, publicly ay kinakailangan ideklara nila yung kanilang nagawang kasalanan sa harap ng madlang tao upang nang sa gayon maging makatotohanan ng kanilang pagsisisi at pagtanggap sa pamamagitan ng binyag ni Juan. Mga kapatid, si Juan ay nagbibinyag sa pamamagitan ng tubig, pero tayong lahat ay higit na mapalad sapagkat hindi lamang sa pamamagitan ng tubig tayo tumatanggap ng sakramento ng binyag, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung kaya mula sa sakramento ng binyag na tinanggap ng isang Katoliko ay nabubuksan ang pintuan ng langit para sa atin, sapagkat napapawi ng binyag ang kasalanang orihinal o kasalanang mana na ating tinanggap na magkasala ang unang lalaki at unang babae. Ang ating mga magulang na sina Eva at sina Adan ay nagkasala sa Diyos, kung kaya sila ay nagkaroon ng bahid ng kasalanan. Kung kaya't ang bahid ng kasalanan ito ang pinapawi sa pamamagitan ng binyag at tinatanggap natin bilang isang sakramento. Sapagkat ito ang buhay na tanda na ang Diyos ay suma sa atin. Sinasabi rin na sakramento ng binyag tayo ay pinapairan ng langis, tanda ng pagtanggap natin ng Espiritu Santo, at binubuhusan tayo ng tubig o dili kaya inilulubog tayo bilang pakikisa sa kamatayan ng ating Panginoon. At dahil sa kasalanan, ngunit tayo muling binibigyan ng hangin, ng hininga, matapos na tayo malubog sa kasalanan, ay muli tayong magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Sapagkat meron tayong karapatan na maging mag-anak ng ating Panginoon. Sapagkat kung siya ay muling nabuhay mula sa tagumpay, sa kamatayan, sa kasalanan, tayong lahat ay mga beneficiaries na pagkabuhay ng ating Panginoon at ng Kanyang pagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan ng mundo. Kung kaya tayo lahat ay mayroong pakikibahagi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kapag tayo nalinis sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ngayon din naman sa sakramento ng binyag,
Tinatakwil natin ang ating mga naging kasalanan. Tinatakwil natin si Satanas, ang kanyang mga gawain at ang kanyang pangingikayat. At tayo'y naninindigan at nagpapayag ng ating pananampalataya sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo at Santa Iglesia Katolika sa ating simbahan ay ating itinatadhana at tinideklara ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya meron po tayong ginagawang mga ritual tulad ng pagsisindi ng kandila habang tayo ay tumatanggap ng binyag bilang tanda na liwanag ni Kristo ang taglay ng isang nabinyagan. At ang liwanag na ito ay magbibigay sa kanya ng tanglaw sa landas ng kanyang pamumuhay habang siya ay naglalakbay sa mundo ibabaw. Kaya lahat na nabinyagan ay dapat mayroong liwanag na taglay sa kanyang pagkatao at sa kanyang kaluluwa na magsisilbing liwanag para tayo makarating doon sa ating paroonan ng buong kaligtasan. Kung kaya't sa pamagitan din ng binyag ay meron tayong mga ninong at ninang na siya magiging pangalawang magulang natin at gagabay sa atin habang tayo'y naglalakbay sa mundo kasama ng ating pamilya. Kung kaya ang lahat ng mga bahagi ito ng sakramento ng binyag ay dapat natin pahalagahan. At nang sa gayon, maging karapat-dapat tayo na maging pamilya ng ating Panginoon. Sa binyag din po, huwag nating pagkaabalanan ng mga bagay na material tulad ng pagkuha ng napakaraming mga ninong at ninang na nagiging komersyal, yung pagtanggap natin ng binyag. At kakibat nito, pumili din tayo ng pangalan na ibibigay natin sa ating mga pabibinyagan. Pangalan na magbibigay sa kanya ng direksyon sa kanyang buhay at sa kanyang pagkatao. Pangalan na hindi nakukuha lamang sa mga kapaligiran o sa mga events na nangyayari sa mundo. Kundi bagos pangalan na magbibigay ng dangal at kapakipakinabang sa buhay ng isang tao na tumatanggap ng binyag. Kung kaya lagi po nating isipin sa binyag ang mahalaga ay ang sakramento at hindi ang mga material na bagay na ating ginagawa. Kaya hindi naman, habang tayo tumatanggap ng sakramento ng binyag, huwag nating tangkiligin yung mga pamahiin na ginagawa ng iba't ibang mga lugar at mga tao. Sapagkat higit sa pamahiin ang tinatanggap ng isang taong tumanggap ng sakramento ng binyag. Sapagkat ang dulot ng sakramentong ito ay biyaya ng Diyos at ng Espiritu Santo at hindi ng pamahiin na ating mga nagagawa kapag tayo'y naniniwala sa mga pamahiin na ginagawa lamang ng tao at hindi galing sa Diyos. Amen.